You know, what's up guys? Welcome back to my channel. This is our third day in Japan at nasa Osaka pa rin tayo. Tara guys, gala mode on. So ayun, malamig pa rin dito sa Japan at ang first stop natin for today is the famous Kuromon Market. Dito lang to guys sa Nippon Bashi at halos katapat lang talaga siya ng hotel namin. Ito guys, explore natin. At gaya ng previous vlogs ko guys, again, yung camera ko lagi nakatapat lang sa surroundings para lagi nyo makita yung mga nilalakaran natin at mga pinupuntahan natin. Para wag lang sa mukha ko guys, baka magsawa kayo at mag-unsubscribe pa kayo sa akin eh. Pero seriously talaga guys, para makita nyo talaga yung mga pinupuntahan natin, para kasama ko kayong namamasyal. So eto na, nandito na tayo sa Kuromon Market. Ayan na guys, oh, lalaki ng crab legs. This place is really famous for fresh seafoods at mga iba't ibang pang food trip guys. Medyo pricey itong mga crab legs na to, pero tignan nyo naman kung gaano kalaki. Oh, yun yung kamay ko, liit. Ayan, oh, may mga puffer fish sashimi. Ano yan ito? Ayan, may mga fresh shrimps, octopus, scallops, at iba't iba pang klaseng fresh seafood guys. Ang hirap pumili ng kakainin dito. Iba't ibang shells at maraming stalls dito guys na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng pagkain, lalo na yung seafoods. Yun nyo guys, ang lalaki ng tentacles ng octopus oh. Tapos may mga grilled eels pa guys, so yan yung marang mabenta dito eh. Yan yung king crab guys, 18,000 yen. Itong place na to parang dampa siya yung sa atin eh, yung paluto na maghahanap ka ng fresh seafood and then papaluto mo or sila na magpe-prepare para sa'yo. Ayan, may mga sea urchins pa, different kind of shells. Ayan si Mr. Krabby, nakakaawa, huwag ka maglala, hindi ka namin pipiliin. Buhay ka pa hanggat gusto mo. Ayan, fresh clams at iba't ibang klaseng pagkain pa nandito talaga. Ayan, may Kobe beef din oh guys, oh, Black Mamba beef. Mahal lang talaga siya pero titry natin tikman yan guys in a few days. Tapos mayroon pang kamote chips, so gawin ko rin kaya to sa Pilipinas. Kamote chips by David John. Pwede. Huwag na nga, baka magalit pa sa atin si Kangkong chips. Eto, tigman na lang natin tong strawberry. Naalala ko yung sugar coated tomato ng Taiwan. So ganito rin yung ginagawa dito. Nagko-coat sila ng fruits and masarap naman siya. Yummy. Bago yung asim at tamis, guys. May tamis saka konting asim. Ang sarap. Parang sa Taiwan, yung sugar coated tomato. Akin na to. Sa'yo na. Suga pa yarn. At ayan guys, ang sasarap po. Sushi sa sashimi, patay tayo, GG tayo dyan. Favorite kasi namin ni Monica to kahit sa Pilipinas eh. So, eto na guys, nakapili na kami ng restaurant. Tapos ayan, pinili namin crab legs at order rin kami ng ibang food. Tara guys, kain tayo. Morning guys! So yun guys, nandito pa rin kami sa Osaka. Tapos nandito kami sa Kuromon Market. So this place is well known for seafoods. In-order namin yung anong tawag dito? King crab crablets. Ay, crab legs pala. Crab legs. Tapos sushi na salmon tsaka tuna. So let's try it guys. Kung totoong chismis na masarap dito sa Kuromon Market. So ito yung crab legs guys. Actually ang lalaki niya talaga. Kamayin ko na kaya ito. Guys, yung struggle ko dito, hindi ako masyadong marunong mag-chopstick talaga. Actually, nag-chopstick lang ako pag nagra-ramen eh. Kakamayin ko na itong crab. Masarap ito ko nakakamay. Hindi nila chopstick.
Mm. Hmm? Sushi guys, super fresh. Hmm? Malalaman mo talaga kung fresh yung mga binibenta nila pag nag-sashimi kayo, no? Kasi wala kang lansang malalasahan. Sobrang juicy talaga nung fish kahit hilaw. Sarap niya yung nguya-nguyain. So, medyo low voice lang tayo kasi maraming nagmakain dito. Masarap yung crab legs na malaki guys, yung king crab. Hindi siya kasing lambot ng mga maliliit na crabs no? Pero malinam-nam, no? Tingnan mo. Tsaka fresh talaga siya guys. Kasi well known to. Grabe, ang daming seafood sa labas. Hindi ko nga alam kung ano ordering ko. Pero ito talaga yung parang masarap eh. Tsaka pinipilahan dito. Halos lahat ng tao mo order ng crab legs. Kaya pala kasi masarap. Meron ding malalaking yung prawns, hindi yung lobster. Grabe yung mga lobster. Tsaka yung parang shrimp. Sugpo, parang sugpo malaki. Mga sugpo, guys, ang lalaki. Siguro kung may king crab, meron ding king shrimp. Pinoy tayo guys, nagkakamay tayo. Masarap, no? Ano masasabi mo? Kulang ng rice. Oo, yun lang. Sarap to iulam. Yung order namin sushi may rice na, pero ang sarap nito yung ulam. Sayang wala silang rice dito. Brunch namin to guys. Yung hotel accommodation namin, may breakfast kami. Kaso lang, late na kami nagising. Hanggang 9:30 lang yung breakfast doon. Masarap pa naman kasi buffet. Buffet Japanese food yung sinaserve nila. So, nandito pa rin tayo sa Osaka. So, explore pa rin natin yung buong Osaka this day. Tapos tomorrow may tour tayo sa Kyoto and Nara, guys. Samahan nyo kami. And then, on our 5th day, pupunta na kami sa Tokyo. So, hindi pa namin alam kung mag-bullet train kami or mag-book na lang kami. Tatry ko baka madali lang naman mag-book ng flight. Or pwede rin for the experience, mag-bullet train na lang. Okay. Konti lang naman siguro yung difference sa presyo. Para lang matry natin yung bullet train ng Japan. Actually, nakapag-bullet train na tayo, di ba? Sa Taiwan. Sa Taiwan naman. Feeling ko naman parehas lang. Pero syempre, di ba? Original pa rin yung bullet train ng Japan. So, tingnan natin. And guys, after kumain, yan ang dessert namin, matcha ice cream. So, ang daming ganyan dito sa Japan guys. Puro matcha. Kaya kung matcha lover ka guys, magsasawa ka talaga dito sa Japan. At ito guys, after namin sa Kurumon Market, sumakay kami ng MTR or ng train. Pupunta kami sa Shinsaibashi. So guys, pag nasa train, parang kanya-kanyang mundo dito. So, make sure observe silence pag nasa train kayo guys, para hindi kayo makaistorbo ng mga Japanese. Etong day na to, parang freestyle lang kami. So, marami kaming time. So, nag-decide kami pumunta dito sa Shinsaibashi para lang i-explore tong street na to. Ito pala yung part ng Shinsaibashi guys, na kung saan makikita niyo yung mga luxury stores. Along the road siya, so marami talaga siyang puno. At guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Grabe oh. Kahit hindi na natin inabutan yung cherry blossoms, pero para sa akin tong autumn season, maganda pa rin siyang time para mag-explore o mamasyal dito sa Japan. Kasi siya mainit, masarap maglakad-lakad, at hindi naman siya sobrang lamig tulad ng winter. Kaya okay lang, good time talaga siya para mamasyal at mag-explore sa buong Japan kahit saan ka pumunta.
Hindi lang mga luxury brands ng damit, sapatos, bags, meron din mga cars talaga dito guys, super cars like yan, Tesla, Ferraris. Anong gusto mong kulay? Kulay lang, hindi ka naman bibili. Yung white. Ako dilaw. Yun din lang, maganda yun. Shinsaibashi. Shinsaibashi pala. Pag nasa mga ganitong country guys, sulitin na natin yung maglalakad kasi hindi natin ito magagawa sa mga tropical countries kasi mainit. After sa Shinsaibashi, pupunta na tayo sa next stop. So nag-ride na tayo ng train. Nandito nga pala sa Japan guys, iba-iba yung itsura ng train. Lakas maka-anime talaga eh. Ayan guys, nandito na tayo sa Shinsekai. So this place is also famous for shopping, for restaurants. So para siyang Dotonbori guys. Ang dami ring restaurants, ang dami ring food trip. Game center, gaya ng ganito guys. So ayan oh, yung nilalaro sa The Glory oh. Nandito rin pala. O pagkain na naman, kaya nung nandito talaga ako sa Osaka, nag-gain talaga ako ng weight eh, kasi wala kaming ginawa kundi kumain eh. Tapos dito sa Shinsekai, marami rin bilihan ng kung ano-ano, ng mga damit, mga pasalubong, ayan guys, so sapatos, at kung ano-ano pa guys. Buti na nga lang talaga, nakaiwas kami sa gastos kasi puno na yun lang ang luggages namin eh, wala na kaming spaces. Ang colorful ng lugar nito, yung mga tao, fashionista, tas ayan guys, yung mga signs. Mas magandang pumunta dito pag hapon or yung paggabi na eh. Mas colorful tong lugar na to. Lalo na paggabi. Yan, eto ako, palakad-lakad lang. Yan, makisalamuha tayo sa locals guys. Kaya nga tayo namamasyal eh. Pag nasa isang bansa tayo or nasa bagong lugar tayo, kailangan natin makisama sa mga tao. Ayan na, yung isa pang sikat sa lugar na to, ang Chutenkaku Tower. Ayan siya guys, oh. Ayan guys, dyan maganda mag-picture. At actually, mas maganda mag-picture dito sa gabi kasi this place is really vibrant. Grabe yung color dito guys, so lalo na siguro pag gabi, yung mga signages nila, yung mga restaurants. So I recommend pumunta kayo dito ng gabi para mas ma-appreciate nyo yung lugar na to. At mas magandang pumunta talaga dito pag gutom kayo, either lunch or dinner. Pumunta kayo dito at sigurado marami kayong mapagpipili ang mga restaurants at mga food trip. May mga street foods din. Ayan yung Chutenkaku Tower nga pala guys, pwede nyo siyang akyatin, may observation deck. So kung gusto nyo makita yung Osaka skyline, pwede nyo akyatin yung tower na yan. At gaya nung nabanggit ko sa mga last vlog ko, dito sa Japan, ayaw nila yung kumakain ka habang naglalakad. So make sure ubusin nyo yung pagkain nyo dun sa place na pinag-stayan nyo, kahit street food pa yan, para na rin respect sa tradition nila o sa nakagawian nila dito sa Japan. Ayan, we are here at our next stop, the Namba Shrine. Ito yung lion's head, oh guys, ang laki oh, sa yung mata niya, staring talaga eh. So paniniwala nila dito, nakangangay yung lion's head para iswallow niya yung bad luck or evil spirits, para magbigay din siya ng swerte. Tapos ito, may tinuro sa atin yung mga kababayan natin dito na pwede kang magsulat ng wish sa piece of wood. Ayan, ginagawa ko na. Then ihang mo siya dun sa parang shrine para daw magkatotoo. Ayan, nagsulat kami ni Monica ng wish, and syempre para sa daughter namin yun. So yun lang, wala naman siguro masama kung magwi-wish tayo dito sa ganitong klaseng temple nila. Yung Namba Shrine, kilala siya sa pagtanggal ng bad luck sa mga business owners and then sa mga estudyante para makakuha ng exams or ng mataas na grade sa exam nila. Kaya karamihan ng mga pumupunta doon talaga estudyante or mga businessman. So ayun guys, pagtapos namin sa Namba Shrine, sumakay ulit kami ng train. Yung Namba Shrine, malapit lang siya sa Namba Station. So pag nandun na kayo sa vicinity na yon, pwede nyo na lang daanan yung Namba Shrine kahit di na siya part ng itinerary. Check nyo lang kung gusto nyo siyang puntahan.
Tapos ito yung mga train stations talaga sa Japan, interconnected siya. Kadalasan na yan guys, so ang dami yung pwedeng bilhin. Pwede kayo mag-shopping sa train station. So kadalasan pa interconnected siya sa mga mall. So yun nga, maraming tukso talaga. Kung marami ka namang pera, why not mag-shopping kung hanggat gusto mo. Pero in fairness guys, yung mga presyo ng gamit sa Japan, lalo yung mga damit, mas mura siya compare sa Pinas. Kasi nalaman namin, kasi yung mga winter outfit na binili namin, ang mamahal sa Pilipinas, pero pagdating dito sa Japan, mura lang. So mas maganda siguro kung dito na lang kayo mamimili. Siguro dahil common na yung fabric, kaya mas mura dito sa Japan. Ewan ko lang, di rin ako sure. So ito, on the way to our hotel, nag-dinner na kami. Actually, early dinner na to. Ayan, nag-order kami ng miso soup para pampainit kasi ang lamig talaga dito sa Japan. Tsaka nag-try din kami yan ng katsudon. Of course, favorite natin to sa Pinas. So tinikman natin siya dito sa Japan. Halos same na rin naman siya ng lasa ng mga natitikman natin sa Pilipinas pagdating sa ganitong dish. Pero somehow may parang suntok pa rin siya. May ibang flavor pa rin siya. Iba pa rin talaga yung original eh. Ewan ko ba kung bias lang ako, pero talagang sobrang sarap ng mga kinain ko dito sa Japan. Kaya talaga tumaba ako pagka uwi ko ng Pinas eh. At eto guys, so yung mga simpleng ganito, yung feel cool nila. Ito, favorite namin tong comfort food dito sa Japan. So lagi kami bumibili ito. Ito yung parang Yakult nila. Grabe guys, ang sarap nito. Talagang creamy siya. At ito pa yung favorite ko, yung fried chicken. Oh. Ang sarap niyan guys, pinapapako lang yan dito sa Lawson. Yun ang maganda dito sa mga convenience store sa Japan. Ang sasarap ng tinda nila. Yan si Monica, laging tinitira yan. Yung onigiri yan, favorite niya yan. Ayan, after namin magpalit ng damit at mag-refresh, magpahinga ng konti, sabak na agad. Gala mode on na kasi gabi na dito. So punta tayo sa Dotonbori. Ayan talaga yung advantage pag nandito ka sa Nipponbashi. Malapit talaga siya sa Dotonbori. So ang daming tukso sa pagkain at kung ano-ano pa, shopping and everything. At ayun, ano nga pa nga bang gagawin namin dito sa Dotonbori kundi kumain. So ito, hindi pa nga kami makaget over talaga dito sa cheese coin na to. Ang sarap nito, yung naging favorite na namin ni Monica. Ayan, no, pinipilahan namin gabi-gabi dito sa Dotonbori. Ayan, no, bata, matanda, bakla, tomboy, introvert, extrovert, pumipila dito eh. Parang lang siyang cheese waffle guys, pero kakaiba yung cheese niya eh. Ang sarap, hindi siya tulad ng ibang cheese na nakakaumay. Hindi naman siya maalat or what. Siguro mozzarella yung ginamit nila dito, I'm not sure eh. Parang iba din kasi. Hindi ko talaga sure guys. Pero masarap talaga siya, promise. Ayan, so karamihan ganyan yung ordering system dito sa Japan, self-service. Kaya dapat meron kayong cash or coins kasi yun yung mga pambayad dyan. Yung ibang restaurants dito, hindi pa rin nag-accept sila ng card. So, yun lang. Ayan, tumayo kami dito malapit sa binila namin at dito kami kumain. Again guys, bawal nga kasi maglakad ng kumakain dito sa Japan. Hindi naman bawal, pero parang wala kasi kami nakikita gumagawa nun. At nasabi rin sa amin ng mga Pinoy dito. Kaya yun, hindi na namin siya ginagawa. Di ba pag sa atin, kunyari bibili tayo ng kwek-kwek or ng isaw sa kanto. Pagkatapos nun, gusto natin mainit, di ba? So, ang tendency, kakainin natin siya habang naglalakad pa uwi. So yun lang, ayaw nila yung dito kasi wag na lang natin gawin. So ayan na, nandito na tayo sa Dotonbori River guys. So, ayan yung river cruise guys. So pag bumili kayo ng Amazing Osaka Pass, kasama na yan, libre na yan. So kami hindi na namin kasi tinry kasi ayaw namin pumila, mas gusto namin mag food trip. Tsaka maganda na naman yung view dito eh, kahit hindi ka na nag-river cruise eh guys. Ayan, ang daming tao, ang daming pagkain. Grabe, haven talaga to. Tapos ayan, nandito tayo sa Shinsaibashi. Ang dami na naman pwedeng bilhin na yan guys. Ang daming boutique. Tapos marami rin siyang mura. May mga Nike, Adidas. Yung nasabi ko kanina, mas mura yung mga winter outfit dito. Mas mura talaga dito kasi guys, bumili kami sa Mall of Asia. Tapos na-compare namin yung price. Mas mababa siya. Hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero mas mura dito guys sa Uniqlo. Ayan, dito may binili ako sa Uniqlo extra pampatong kasi nauubusan ako ng damit kasi nga doble o triple yung sinusuot ko kasi nga malamig dito. Third day pa lang natin, so 10 days pa tayo dito. Wow, hindi pwedeng maubusan ng damit. So ayan, coffee is life, syempre. Mga adik kami sa kami ni Monica eh. So ito,
First time namin to try yung Starbucks dito sa Dotonbori, yung sa mismo nga sa gitna. Ayan guys, so kitang-kita mo yung mga crowd oh. Dito kami sa second floor tumambay. Ayan, tambay-tambay lang, pinapanood yung mga tao, ano mga trip nila. Osaka is really Japan's kitchen. Kung gusto mo ng seafood, punta ka sa Kuromon Market. Kung gusto mo ma-experience yung local Japanese cuisine, punta ka lang sa Dotonbori or sa Shinsaikai. Pero dito sa Osaka, imposible talaga magutom ka. Bawat kanto ata may restaurant dito or kainan dito eh. Thank you so much for joining us today guys. Salamat sa paggala kasama namin dito sa Osaka. Please watch out for our next vlog. Pupunta tayo sa Nara at Kyoto. See you later travel buds. Peace out!